Ano nga ba ang pagkakaiba ng murder at homicide? Alamin natin. Una ay ang murder, ito ay kaso tungkol sa pagpatay ng tao, na may elemento ng pasadyang pagpatay. Ibig sabihin mayroong attendant of circumstances or qualifying circumstances. Ano-ano nga ba ang mga qualifying circumstances na mga iyon? 6 po ang ating qualifying circumstances para masabing ito ay murder. Una ay ang tinatawag na treachery, halimbawa nito, pagbaril sa tao habang siya ay nakatalikod. May elemento ng pagtataksil. Pangalawa, ay ang inconsideration of a price, reward or promise. Halimbawa, pumatay ka para sa halagang 10,000 pesos. Ito ay pagpatay para sa reward at ikaw ay makakasuhan ng murder, pati na ang taong pinagmulan ng pabuya sa pagpatay. Act of one, act of all. Pangatlo, means of inundation, fire, poison, explosion, shipwreck, stranding of a vessel, derailment or assault upon the railroad, fall of an airship, by means of motor vehicles, or with the use of any other means with great waste and ruin. Pang-apat, in occasion of any of the following calamities enumerated in the preceding paragraph, or of an earthquake, eruption of a volcano, destructive cyclone, epidemic, or any other public calamity. Pang-lima, with evident premeditation. Ibig sabihin may ebidensya na talagang pinag-isipan at pinagplanuhan mo ang pagpatay. At last ay pang-anim. With cruelty, means by deliberately and inhumanely augmenting the suffering of the victim, or outraging or scoffing at his person or corpse. Kapag ang pagpatay ay hindi pasok sa provisions ng Article 246 o kasong parricide, at infanticide. At kapag ang pagpatay ay pasok sa 6 na qualifying circumstances na nabanggit ko kanina, ito ay murder. Isunod naman natin ang homicide. Ang homicide naman po ay patungkol rin sa pagpatay. Kung ang naganap na pagpatay ay hindi pasok sa parricide, infanticide at hindi rin pasok sa qualifying circumstances ng murder, ito ay homicide. Halimbawa ng homicide ay pagpatay through self-defense. Wala kang balak patayin siya pero na-provoke ka to take action to protect yourself and as a result you killed the person, ito po ay homicide. The court will determine if valid ang reason mo na self-defense at sila po ay may criteria to determine if your actions are indeed a self-defense. Isa pang halimbawa ay nasaroon nagsasakyan mo sa di iniasahang o angyayari at ikaw ay naaksidente at nagresulta ito ng pagkamatay ng tao, ang kaso mo ay homicide. Murder versus homicide. Ang murder ay isang heinous crime. Ibig sabihin matindi ang krimen na nasangkutan mo, ito ay tumutukoy karumal-dumal na krimen. Sa parusa naman tayo. Sa murder ang parusa ay reclusion perpetua or pagkakakulong mula 20 to 40 years or death. Pero wala tayong death penalty sa kasalukuyan. Kaya 20 to 40 years. Samantala, ang homicide naman ay reclusion temporal, mula 12 years and 1 day hanggang 20 years. Sa bail naman tayo, ang murder po ay non-bailable kapag ang evidence po ay strong. Ang homicide naman po ay bailable. Yun lang po, maraming salamat.